Sa nagala ng Estados Unidos, pinagtitibay ng Iraq ang kapangyarihan at tinatalakay kung ilang armadong puwersa ang dapat kontrolado ng sentral na pamahalaan. Nakatutok ngayon sa PMF, ang Popular Mobilization Forces, na isang militia network na karamihan ay Shiite at may matibay na ugnayan sa Iran. Nasali na rin ang mga puwersang Kurdish sa usapan at mahigpit ang paninindigan ng kanilang mga lider. Ayon sa kanila, ang Peshmerga ay regional na puwersang kinikilala ng konstitusyon at hindi dapat ihambing sa PMF. Para sa Erbil, ang Peshmerga pagsailalim sa utos ng Baghdad ay hindi lang simpleng reforma. Pwedeng hamunin ito ang otonomiya ng Kurdistan. Kasama natin si Diliman Abdulkader, tagapagtatag ng American Friends of Kurdistan para talakayin ito. Diliman, bakit kakaiba ang trato sa Peshmerga kumpara sa PMF? Sa pangkalahatan, nais ng Baghdad na lahat ng armas ay kontrolado ng Estado. Salamat sa imbitasyon. Ang Peshmerga ay hindi PMF o Hashd al-Shaabi at dapat nating kilalanin ito agad. Mas nauna ang Peshmerga kaysa PMF at malalim ang ugat nila sa kasaysayan ng mga Kurdo. Sila ang simbolo ng paglaban sa iba't ibang rehimen sa Iraq, kabilang ang Ba'athist Army ni Saddam Hussein. At opisyal silang kinilala mula pa noong 2005 mula nang bumagsak ang dating rehimen ng Iraq ayon sa konstitusyon ng Iraq. Pinoprotektahan ng Peshmerga ang mga Kurdish sa kanilang teritoryo. Kung ikukumpara sa PMF, kamakailan lamang sila itinatag bilang tugon sa radikal na Sunni jihadist na ISIS noong 2014. Sumusunod sila sa mga utos mula sa Iran. Pinopundohan, inaarmasan at pinoprotektahan sila ng konstitusyon ng Iraq. Ngunit utos mula sa Ayatollah sa Tehran ang sinusunod nila. Para sa akin, magkaiba talagang dalawa. Sa tingin ko, sinusubukan ng usapang ito pahinain ang pamahalaang regional ng Kurdistan at ang otonomong rehiyon sa Hilaga. May senyales ba na gustong pahinain ng bagong punong ministro ng Iraq ang Kurdistan? Ano ang mangyayari kung pipilitin ng Baghdad na mapasailalim ang Peshmerga sa federal na pamumuno? Sa tingin nila, naging mas matapang sila dahil sa mga nasaksihan nila kamakailan sa Syria, lalo na sa pagbuwag at pagtatangkang isama ang mga Syrian Democratic Forces na pinamumunuan ng mga Kurdish sa hilagang silangang Syria. At pinagunahan yon ni US Ambassador sa Turkey at Special Envoy sa Syria at Iraq na yon, Tom Barrett. Kaya sa tingin ko, pakiramdam nila na ang Syria ay gumagawa ng paraan para pagsamahin ang iba't ibang mga paksyon sa ilalim ng otoridad ng Damascus at sinusubukan nilang gayahin ang parehong bagay. Sa palagay ko, dahil sa pagtatalaga kay Tom Barrett bilang Special Envoy sa Iraq, mas lumakas ang loob nila na gawin ito. Pero sa tingin ko, hindi papayag ang mga Peshmerga na pahinain at buwagin ang kanilang rehiyon. Pero syempre, malaking pressure din ito sa mga Kurds. Kailangan nating maging realistiko at tapat sa usapan. Ito ay mga radikal na puwersa na binubuo ng mahigit 60 iba't ibang armadong grupo. May mga grupong may hawak ng teritoryo na hindi sumusunod sa Baghdad. Kaya ang simpleng tawagin itong pagsasama sa Iraqi Army, hindi yun ang usapan. Dapat silang tanggalan ng armas at buwagin. May lobbying ba sa Washington o ginagawa ang American Friends of Kurdistan para may parating kay Tom Barrett ang panig nila at matiyak ang patuloy na otonomiya ng Kurdistan? Syempre, sa American Friends of Kurdistan, patuloy namin itinatagyod ang matibay na ugnayan ng US at Kurdistan, kabilang ang pagpapatibay ng otonomiya ang pamahalaan ng rehiyon. At bahagi ng aming trabaho ay ang pagpuwersa sa rehiyon ng Kurdistan na ipagpatuloy ang kanilang landas sa pag-iisa ng kanilang mga puwersang Peshmerga. Para hindi subukan ng gobyerno ng Iraq o ng espesyal na sugo sa Iraq gaya ni Tom Barrett na guluhin at pahinain ang rehiyon ng Kurdistan. Sa bawat pagkakataon na makuha nila, sigurado akong pinapansin din ito ng Kongreso. Sa tingin ko, hindi ito papayagan ng Kongreso dahil marami silang kaibigang Kurdo. Kamakailan lang, nabanggit din ito ni Pangulong Trump. Kaya tingin ko nasa Kurdo na ito. Kung gusto ninyong humina, magpatuloy kayong magkahati sa Hilaga at huwag pag-isahin ang inyong Peshmerga. Kung gusto ninyong lumakas at kung gusto ninyong mawala na sa usapan ang tanong tungkol sa pagsasama ng Peshmerga sa hukbong Iraqi, sa tingin ko dapat ninyong pag-isahin ang inyong mga puwersang Peshmerga. Kung nagkaisa na ang Peshmerga, paano naman nila nakikita ang iba?